Ang gusto lamang nito mga estudyante na to, na makapagtrabaho sa abroad, wala namang masama dun sa kinaasam-asam panaginip. Ginawa niya is to take advantage of you. Alam niya na yung mga pasikot-sikot. Vulnerable sector kayo. Pagdating dito sa mga illegal recruitments, madali kayo pagsamantalahan. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Inalok po ako ng classmate ko nung June 8 po, papuntang Singapore po. Papuntang Singapore. Lahat ba kayo Singapore? Yes po. Sino ba yung pinakaunang kausap ni Ako po. Ikaw? Yes Tapos po, ikaw, sir. ni-recruit mo sila? Tama? Yes po. So, ano bang pangako sa'yo at bakit ka nahikayat dito sa kausap mong classmate mo? Mataas po kasi yung sahod na sinabi niya, sir. Magkano? 2,500 SGD po. Which is how much in pesos? Nasa 114 po. Thousand? Yes po. A month? Yes po. Ano daw trabaho nito? Ang sabi po niya nung una is accounting po ang pupuntahan ko po na office. Accounting. Yes, Okay. Tapos, bakit ka nag-recruit ng ibang tao? Ang sabi po kasi niya is may mga open slot pa po daw kaya naghikayat po ako ng mga kasamahan May ko po. commission ka ba daw na makukuha doon kada tao na re-recruit mo? Wala naman po. Pero ang sabi niya po kasi sa akin is, ire-return po kasi yung nagastos po namin pagkarating na po namin doon. Okay. So, may sinasabi na may ma-return na gastos sa inyo na ibinayad nyo sa kanya. Yes Tama? po. Tapos, kumuha ka pa ng iba, may mga open slot. Tapos, nahikayat ka dun sa 114,000 pesos. Tama? Yes po. So, ang gusto nyo sana makapagtrabaho abroad, kaya kayo pumayag dun sa setup na 100 plus thousand. Yes, Ngayon, magkano ibinayad ninyo dun sa tao para mapadala kayo abroad? Yung iba po umabot po ng 16,000. Then yung iba po kasi diniscountan niya po. Wala bang agency? Direct hire daw po, sabi niya. Direct hire daw yung kumpanya daw doon. Opo. Yes po. Okay, Sir Ben. Okay. Naawa ako sa inyo. Naawa kami sa inyo. Kasi una, vulnerable sector kayo pagdating dito sa mga illegal recruitment, especially pag fresh graduate pa lang kayo, newly grad. Kaya siguro pinagsamantalahan kayo na maaaring totoo, maaaring hindi. Kaya lang paliwanag muna namin sa inyo, mahirap kasi yung mga direct hire. Nangyayari din yan kung nandoon ka na. As tourist ka, tapos nagstay ka, na-hire ka. Yes. Ayun, hindi namin tinuturo yun. Pero yung ginawa ng classmate ninyo, nagpinangakuan kayo. Okay? Maganda ang pangako sa inyo, naakit naman kayo. Ito ba'y classmate ninyo or mas senior sa inyo, matanda sa inyo? Ako lang po yung may Siya ba yung classmate. mas matanda sa iyo? Yes po, nasa 37 years old po 37. siya. Ginawa niya is to take advantage of you, kayo. 37 na siya. Alam niya na yung mga pasikot-sikot. Vulnerable kayo eh. Kaya kung nanonood man po kayo, mga estudyante, at merong magsasabi sa inyo, huwag po agad kakagat sa ganyan. Okay? Madali kayo pagsamantalahan. And there's nothing wrong with that, being innocent sometimes. Okay? Hindi namin kayo fina-fault. Kaya lang, di sa parting to, kaya ka napilitan mag-recruit on the basis kasi pinangakuan ka. Okay? Yes. At sinabi kapag nakapag-recruit ka, nandoon na kayo, i-refund yung ginastos mo. Magkano ginastos mo? Nasa 5K lang po kasi. 5,000. At sila rin ang gastos. Dito sa parting to, kaya parang nowhere to be found na siya kung saan na siya pumunta ngayon. Okay. Siguro dito sa parting to, dahil bawal talaga kung ganitong mga direct hire kasi dadaan yan sa recruitment agency na sa ilalim ng Department of Migrant Worker. Siguro, Carl, kausapin mo muna tong resource person para makikinig sa atin, para maintindihan. Mas maganda siguro mapapaliwanag muna sa inyo anong mga hakbang na magagawa ng DMW na posible mahanap tong tao na to o magsasampa kayo ng kaso. Pag nagsampa kayo ng kaso at makikita na may kaso na siya sa tulong ng DMV, then yung kanyang passport makakansela. Then, madali na siya ngayon. Kung sakaling magpo-prosper sa tulong ng DMV, pagsasampa ng kaso sa inyo. Siguro, Carl, kausapin mo ngayon yung DMV. Sir Romilson, mabanggit lang namin itong mga lumapit sa aming tanggapan na kung saan na mukhang nabiktima sila ng illegal recruitment na hinikayat sila and then nung nakuha na yung pera, nowhere to be found na yung tao at yung mismong tao ay lumipad na sa ibang bansa at mukhang ginamit yung pera, pampuhunan niya dun sa pagpunta
na ibang bansa. Sir, ano pong magagawa natin dito? Possible ba masampahan ng kaso or something? Ano nakikita nating DMW dito? Yes po, kung wala pa itong tao ng lisensya, pwede po natin pagsampahan ng large-scale illegal recruitment. Kung more than 3 po yung kanyang victims. Kailangan ba rito, sir, ng intervention ng office ninyo agaran para naman dito makakilos at medyo ang gusto lamang nito mga estudyante na to, makapagtrabaho sa abroad, wala namang masama doon sa gusto nilang inaasam-asam panaginip. Kaya lang, dinadaan natin sa tamang proseso. Pwede ho ba natin silang tulungan, sir, para naman ako inaawa Yes, dito sir. dahil nabibiktima Opo, sila with your help. Kung may po sila, ay tutulungan po natin sila sa pagsasampa ng kaso. Okay, pag nagsampa na po ng kaso rito, pero yung suspect nasa abroad using a Philippine passport, ano pong inyo magagawa para makansela? Kung sakali may kaso na nag-prosper na pagsasampa ng kaso, large scale, ilan po silang dinaenggoy, ano sa palagay ninyo yung scenario, can the Department of Foreign Affairs cancel a passport ng isang taong nag-recruit? Andito yung kanyang mga biktima. And kung ganun po, could that be done? Ganun ba? Or hindi? Pagka may mga nagpagpahin na sa mga kaso ay pwede po natin i-coordinate yan with the DFA. Baka sakali po maging ground po ito ng cancellation ng kanyang passport. Mhm. Baka pwede din po itong maging ground for yung ma-repatriate siya, no? No repatriate. Oo. Babalik Opo. sa bansa. Harapin yung mga nagrereklamo. Siguro, sir, bago ang lahat, Carl, medyo may statement ata ang Department of Foreign Affairs sa bitag. Basahin mo, Carl. Okay. Ang departamento ay makakansela lang daw ng isang pasaporte base sa mga specific legal grounds sa ilalim ng Section 10 ng RA 11983 or New Philippine Passport Act. Ito ay kung meron valid court order na binaba ng isang competent Philippine court na nag-uutos sa DFA sa pagkansela ng pasaporte or merong proof of passport fraud o panloloko dun sa umano'y pag-apply ng passport o patunay na isang pasaporte ay tampered, erroneously issued, or fraudulently acquired. So yan po, Sir Ben, ang dalawang grounds na sinasabi po ng ating DFA. Sir, thank you. Kaya importante talaga magsampa ng kaso. Kung dito po ang gagawin natin, i-ere lang natin at malalaman ng iba o nakatulong kayo para maiwasan ang ganitong klaseng panloloko. Di ba? Pero pangalawa, ay talagang malaking papel na gagampanan ng DMW na para magsampa ng kaso at from there, we'll take it kung ano magagawa na pwede bang grounds sa cancellation ng passport pag large-scale staff. Kung marami pa siya na biktima, baka maglutangan, palabas natin ngayon. Naintindihan niyo ba yung gagawin natin? Okay, so pagpapasalamat tayo rito ngayon kay dito. Sir, tutulungan po namin Mr. Abang ang ito po mga lumapit sa amin para ma-facilitate po. Kawawa naman po, mga estudyante po ito eh. Yes, sir? Pwede ba natin tulungan, sir? Yes po, opo. Alright, sige. Iba-ibang lugar po ba sila? Dito lang kayo, taga Metro Manila kayo lahat. Di ba? Metro Manila. Iba-ibang lugar, sir eh. Kawawa naman eh. Paano kayo nagkatagpo? Sa GC? Oo, sa GC. Parang marami po sir na loko. May isang pattern po siya. May isang method siyang ginagamit eh. Target niya po mga estudyante. Tsaka isang pattern, iba-ibang lugar, different place. Hindi naman kayo magkakilala. Ngayon lang kayo nagkakilala. Yung iba, classmate ninyo. Yung iba, sa ibang. Magkakilala po kami. Magkakilala, okay. Kabatch ko po Kabatch kasi siya. niya. And Sige. then, Pero itong kamag-anak matagal, hindi nyo classmate to. Gurang na to, 37 na yan eh. Siya po may classmate ko po siya ng 3 years. May picture ka ba ng tao? Meron po. Pwede bang mapakita yung picture ng suspect dito? Kami po ay magpa-post po ng picture. Baka kilala niyo po to si Sheila Sheena, ano to? Sa Dangsal. Sandangkal. Sandangkal ang kasalanan mo. Kung sakaling kilala niyo po siya, pakita po natin ang picture. Kung sino man po nakakilala rito, kaibigan. Pwede po ba sabihin ninyo na kung maaari ay tawagan ito mga nandito ngayon? Kung ikaw ay Sheila, mapapanood mo to. I'm sure you'll always be in touch with the Philippines. Ang makikita mo, wala namang isang sumbungan lamang. Mag-iingat ka pag si Bitag nang humawak. Pasisikipin namin ang mundo mo, pero ngayon, person of interest ka pa.
Nananawagan kaming tawagan mo sila. Kapag hindi, may susunod na aksyon na kami. Mahirap pag pumasok ka na sa patibong ng bitag, hirap makawala. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ng